Hiram na pag-ibig, Kabanata 2. Ang nakaraan. Pumunta si Don Carl sa bukid ni Mang Gabriel at Aling Eliana upang singilin sila sa pagkakautang nito. Nakita ni Don Carl ang panganay na anak na mag-asawa na si Gavin at minungkahi na maglingkod siya sa kanyang mansyon upang pambayad utang. Bumaba ng sasakyan si Angelica at nabihag agad ang puso ng binata sa magandang dalaga ng Don. Lumipas na ang araw at nag-iisip ang mag-asawa kung pahihintulutan nila ang kanilang panganay na maglingkod sa mansyon. Nag-aalala si Mang Gabriel na pagbuhatan ng kamay ng Don ang kanyang panganay na anak. Maayong udto, itay, inay, sabay mano sa magulang ni Ethan. Asa imong igsuon, ba't hindi mo kasama ang kapatid mo? Pusisa ng ina. Hindi po kami nagkita ni Jan, inay. Sumabay ako sa kaklase ko papauwi. Dapat hinintay mo ang kapatid mo. Babae ang kapatid mo. Hindi natin tiyak ang panahon ngayon. Wika ni Mang Gabriel na may tono ng pag-aalala. Hindi nagtagal ay dumating na si Jan. Nagmano agad siya sa kanyang mga magulang. Bakit ngayon ka lang? Ba't hindi ka sumabay sa kapatid mo? Tanong ni Aling Eliana kay Jan. Meron po kaming project na tinapos, inay. Hindi ko nakita si Kuya Ethan kanina. Pakli ni Jan. Sa hapunan ay napag-usapan ng mag-anak ang tungkol sa nasabi ni Don Carl. Napagdesisyonan na mag-asawa na manilbihan sa mansyon si Gavin. Dili ko gusto mo alagad kang Don Carl, ang tutol ni Gavin. Anak, buo na ang desisyon namin ng ina mo. Kailangan natin gawin ito upang makapagbayad tayo ng utang natin kay Don Carl. Ang tugon ni Mang Gabriel sa panganay na anak. Kinabukasan, pumarada sa harap ng bahay ni Mang Gabriel ang sasakyan ni Don Carl. Mayong buntag, sinusundo ko na po ang inyong anak na si Gavin, Mang Gabriel, ang bungad ni Ian. Sumunod na lamang si Gavin sa kagustuhan ng kanyang magulang. Malungkot na nagpaalam ang binata sa kanyang magulang at mga kapatid. Nang sumakay si Gavin sa sasakyan, hindi mapawi ang pagsulyap ni Ian sa rear mirror nito kay Gavin. Nagkwentuhan ang dalawa at inusisan nito ang mga bagay tungkol sa binata. Gayun din si Gavin. Nagtanong siya tungkol sa pamilya ni Don Carl, lalo na ang tungkol kay Angelica. Pre, mabait po ba ang anak ni Don Carl na si Angelica? Tanong ni Gavin kay Ian. May kasungitan at suplada ang senyorita Angelica. Kaya huwag mong gagalitin iyon, ang sabi ni Ian. Nang makarating sila sa mansyon, agad bumaba si Ian upang tulungan si Gavin sa kanyang mga gamit. Hindi inaasahang nagulat ang dalawa nang marinig nila ang malakas na sigaw. Nahulog ang sisidlan ni Gavin at nagkalat ang laman nito sa sahig. Tinulungan ni Ian si Gavin na pulutin ang mga ito at nagkasabay silang pulutin ang isang damit panloob ng binata. Nagulat ang dalawa at nagkatinginan. Marahang nagtama ang kanilang mga mata at may kakaibang kabog ang dibdib ang naramdaman ni Ian. Napakagatlabi siyang nakatitig sa mata ni Gavin. Ba't ngayon ka lang, Ian? Kanina pa naghihintay si Don Carl sa'yo, sigaw ni Aling Laura. Bilisan mo at naghihintay na si Don Carl sa komedor. Pumasok na ang dalawa nang makita nilang bumababa sa grandiosong hagdanan ng mansyon si Angelica. Natulala si Gavin sa kanyang nakita. Tila isang anghel na lalaglag sa langit ang kagandahan ng dalaga. Sa pagbaba ng dalaga ay napatapilok ang paa nito sa alpombra ng hagdan. Gumulong pababa ng hagdan ang magandang dalaga. Nagulat na lamang sila, Ian at Gavin, sa kanilang nasaksihan. Natagpuan na lamang ni Angelica ang sarili sa ibaba ng hagdan. Tumayo siya at inayos ang sarili. Kaya niyo, sambit ng dalaga sabay lakad papuntang komedor. Kuminsan, may pagkalampa at syunga ang senyorita, ang pulong ni Ian sa katabing binata. Makikita sa mukha ni Gavin na nagugulumihanan siya sa nangyari. Itutuloy.